Sa isang liblib na baryo sa silangang bahagi ng Samar, matatagpuan ang San Roque, isang lugar na tahimik, mahirap at madalas na hindi nabibigyang pansin ng gobyerno. Sa baryong ito, makikita ang dalawang matalik na magkaibigan na halos araw-araw ay magkatuwang sa paghanap buhay. Sina Jolo at Joey, parehong nasa edad 25, payat, sunog sa araw, at sanay sa hirap ng buhay. Sila ang kilalang namamasura, mga naghahalukay ng basura para makakuha ng bote, lata, plastik, at kung minsan ay mga kagamitang maaari pang pakinabangan. Hindi naging madali ang buhay para sa dalawa. Si Jolo ay ulila na sa magulang at lumaki sa kanyang tiyuhin na lulong sa alak, habang si Joey naman ay panganay sa 6 na magkakapatid, kaya't napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang matustusan ang gastusin ng kanilang pamilya. Bata pa lang sila ay magkalaro na at sa paglipas ng panahon, naging magkatuwang sa lahat ng hirap ng buhay. Pare, kung hindi lang talaga ako nangangailangan, hindi ko talaga gugustuhin ang amoy nitong basura. Sabay kindat ni Joey habang binubuksan ang isang sako ng pinagtabasang ulam sa likod ng karinderya. Di sana tumama tayo sa loto, no? Sagot ni Jolo sabay tawa. Pero teka lang pare, tingnan mo ito. Sabay abot ng isang lumang cellphone na tila gumagana pa. Nice! Baka may halaga pa to, tugon ni Joey. 100 siguro sa junk shop. Kahit tila biro, totoo ang kanilang tuwa sa bawat maliit na biyayang nadadampot. Sa kabila ng lahat, hindi sila kailanman nawalan ng pag-asa. Bawat umaga, dala nila ang kariton, sako at mahabang kahoy na ginagamit sa pagkalkal ng tambak na basura sa palengke, eskwelahan at mga bahay sa palibot. Pero kung may isang bagay na madalas nilang iwasan, ito ay ang matandang punso sa gilid ng gubat malapit sa tambakan. Ayon sa matatanda sa baryo, doon daw naninirahan ang mga anay na hindi pangkaraniwan, mga hayop na binabantayan ng engkanto. Sabi pa ng matandang si Lola Inyang, "Huwag kayong magtatangkang sirain ang punso na iyon, mga apo. May mutya raw doon na pag pinakialaman mo, hindi lang malas kundi ang buhay mo mismo ang kapalit." Ano naman kung may mutya? Minsan tanong ni Joey habang naglalakad pa uwi. Baka kaya ayaw ng mga matatanda mapansin natin na may ginturon. Alam mo bang may kwento si Mang Resty? Nakakita raw siya ng anay na kasing laki ng hinlalaki niya, kulay puti. Tapos bigla raw siyang nawalan ng boses ng 3 araw. Sagot ni Jolo. Chismis lang yan. Isang gabi, matapos ang buong araw na pamamasura, napagpasyahan ng dalawa na magpahinga malapit sa tambakan. Ngunit napansin ni Jolo ang kakaibang kislap mula sa punso. Sa dilim ng gabi may tila bughaw na liwanag na lumalabas mula sa mismong tuktok ng punso. Joey, tignan mo. Anong meron doon? Pare, baka firefly lang yan. Tara na, huwag ka na makiusyoso dyan. Ngunit hindi mapakali si Jolo. Pakiramdam niya ay may kung anong tumatawag sa kanya. Isang bulong sa hangin. Isang panaginip na muling nabuhay. Kinabukasan, maaga silang nagising upang muling mamalimos ng swerte sa basura. Ngunit sa halip na dumiretso sa palengke, nag-iba ang ruta ni Jolo. Pinilit niyang hilahin si Joey papunta sa punso. Ano na namang kagaguhan to, Jolo? Pare, may nakita ako kagabi. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko may laman ang punso. Baka ito na ang pagkakataon natin. Ang sabi ng matatanda, malas dyan, Jolo. Mas malas tong buhay natin ngayon. At doon nga, gamit ang pamukpok na bakal na ginagamit nila sa pagbiyak ng sirang appliances, sinimulan ni Jolo ang dahan-dahang paghukay sa gilid ng punso. Sa bawat hatak ng lupa, tila may hanging malamig na humahaplos sa kanilang batok. Tahimik ang paligid. Wala ni aninong pwedeng pagmulan ng hangin, ngunit damang-dama nila ito. Ilang sandali pa, may nakuha si Jolo.
Isang maliit na kahong gawa sa kahoy na matigas at maitim ang kulay. Pinaglumaan na ng panahon, ngunit buo pa rin ito. Binuksan nila ang kahon at laking gulat nila sa kanilang nakita. Isang piraso ng mutya na kulay ginto, hugis itlog, at may nagliliwanag na aninag na bughaw sa gitna. Anong klasing bato to? Hindi ko alam. Pero tingnan mo pare. Diba para siyang buhay? Hindi nila alam, ngunit iyon na ang simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Sa gabing iyon, dumalaw sa panaginip ni Joey ang isang nilalang, isang matangkad na anyong anay, may korona sa ulo at nakasuot ng gintong balabal. Pantay ka na ng aming mutya, alagaan mo ito at gagantimpalaan ka. Pagkagising nila kinabukasan, napansin nilang may kakaibang nangyari sa mga kamay nila. May bakas ng kulay ginto sa palad at ang kanilang mga balat tila kumikinis at kumikintab. At nang sila'y muling pumunta sa junk shop, ang karaniwan nilang mga kalakal na tinatanggap ng halagang 50 piso ay binili sa halagang 2,000. Hindi lang yon. Kinabukasan pa, sa tambak ng basura, nahanap nila ang isang bagong laptop, relo na mamahalin, at antigong alahas. Joey, may mali. O tama, hindi ko alam. Pero parang sinuswerte tayo. Hindi pa nila alam, ang punso ay may kapalit. At ang mutya ng hari ng anay ay may taglay na kapangyarihang hindi para sa basta-basta lamang. Hindi makapaniwala sina Jolo at Joey sa biglaang pagbuhos ng swerte sa kanilang buhay. Ang bawat basurang hinahalukay nila ay tila nagiging ginto, literal at simboliko. Sa bawat araw na lumilipas mula nang makuha nila ang mutya ng punso, mas lalo silang pinapalad. Noong unay, hindi pa sila sigurado kung ito ay pagkakataon lang, pero matapos ang isang linggo ng pamamasura, na puro mamahaling gamit ang kanilang nahahanap, tulad ng antigong alahas, relo, cellphone, at minsan pa'y sariwang salapi sa lumang pitaka. Nagsimulang mabuo sa kanila ang isang hindi may paliwanag na paniniwala. Ang mutya ang dahilan ng lahat. Pare, anong gagawin natin sa mga to? Tanong ni Joey habang binibilang ang mga gintong hikaw at kwintas na nakuha nila. Baka may bumawi pero kung totoo ngang swerte to, baka may gustong ipahiwatig ang mutya. Sagot ni Jolo habang tinititigan ang mutyang inilagay nila sa isang lumang kahon ng sapatos. Mula sa dating tagpi-tagping barong-barong, nagpasya silang lumipat muna sa inuupahang maliit na kwarto sa bayan. Hindi pa naman marangya, pero may kuryente, maayos na banyo at kama. Isang bagay na noon ay panaginip lang para sa kanila. Huwag muna tayong magpakita sa ibang tao ng mamahaling gamit, Jolo, sabi ni Joey. Baka pagdiskitahan tayo. Oo pare, lihim lang natin to. Ngunit kahit anong pagtatago nila sa tunay nilang kalagayan, di naglaon ay napansin ng mga taga-baryo ang pagbabago sa kanila. Uy, si Jolo at Joey, ang kinis na ng kutis bulong ng isang tricycle driver. Hindi na sila amoy basura ngayon, parang may pambili na ng pabango. Hirit naman ng isang tinderang matagal nang nandidiri sa kanila. Sa kabila ng pagbabago na natiling mapagkumbaba sina Jolo at Joey, tumulong sila sa ilang batang namamasura rin, binigyan ng bagong tsinelas, pagkain at minsan pa'y damit. Hindi pa nila alam kung hanggang kailan ang swerteng ito, pero gusto nilang ibahagi kahit kaunti. Isang araw, habang nag-iikot sa lumang gusali na dating pabrika ng yelo, may nakita na namang kakaiba si Jolo, isang sirang lumang vault. Sa loob nito, isang lumang bag na puno ng baryang pilak at perang papel na halatang matagal nang naipon. Nagulat silang hindi ito nadiskubre ng ibang namamasura noon. Bakit parang lahat ng hinahawakan natin may kayamanan? Tanong ni Joey. Hindi kaya sinusundan tayo ng mutya? Muli nilang binalikan ang punso. Wala na ito sa dati nitong anyo.
Tila may bumuka sa gitna nito, isang sirang puwang na hindi nila maalala kung sila ba ang gumawa. Sa paligid, wala na ang bughaw na liwanag, pero ramdam nilang may mata pa rin ang nakamasid sa kanila. Pagka-uwi, pinasya nilang pag-isipan kung ibebenta ang mutya. Ngunit sa oras na ilapit ito sa isang mangangalakal ng anting-anting sa kabilang bayan, biglang tumirik ang kanilang motor at sa loob ng isang iglap, ang mangangalakal ay nahimatay bago pa man sila makapasok. "Pare, parang ayaw ng mutya na mapunta sa iba," bulong ni Jolo. Pagka-uwi nila, doon lang napansin ni Joey na may bago sa katawan niya, isang tatak sa balikat, hugis anay, na tila paso sa balat. "Jolo, tignan mo to." "Sa akin meron din." Hindi nila alam kung dapat bang matakot o matuwa, pero sigurado sila sa isang bagay. May koneksyon na sila sa isang mas malaking puwersa. Simula noon, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na sila basta namamasura. Nagsimula silang magnegosyo gamit ang perang kanilang naiipon. Una, isang maliit na junk shop na sila mismo ang namamahala. Kalaunay, isang tindahan ng mga second-hand gadgets at alahas. Lahat ng negosyo ay tila humihigop ng swerte. Lahat ng produkto ay naibebenta. Lahat ng kaharap nilang transaksyon ay tila napapapabor sa kanila. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa pintuan nila. Isang matandang lalaki na hindi nila kilala, nakabarong Tagalog at may malalim na boses. "Ako si Mang Alu, tagabantay ng mga punso sa kabundukan ng Samar. May naramdaman kaming paggalaw sa balanse." "Balanse?" tanong ni Jolo. "Ang mutyang hawak ninyo ay hindi para sa inyo." Biglang lumamig ang hangin. Sa sahig ng silid, may gumapang na mga anay, libo-libo. Mula sa ilalim ng mga dingding, sa sulok ng mga kasangkapan. Ngunit sa halip na umatake, tila yumuyuko ang mga ito sa kanila. Napatingin si Mang Alu sa mutya, saka sa kanilang balikat. "Hindi na ito basta mutya, isa na kayong tagapangalaga." Sa katahimikan ng gabi, nanatiling nakatayo si Mang Alu sa harap ni na Jolo at Joey. Habang umaalon ang liwanag ng lampara sa silid, kitang-kita ang anino ng matatandang guhit sa kanyang muka, parang inukit ng panahon at lihim. Ang kanyang mga mata, kulay abo, ay tila may kakayahang sumilip sa kaluluwa ng sino mang titigan. "Ano pong ibig ninyong sabihin, tagapangalaga?" tanong ni Jolo, habang hawak pa rin ng maliit na kahon kung saan nakalagay ang mutya. "Ang mutya na hawak ninyo," sagot ni Mang Alu, "ay hindi basta-basta. Isa itong mutya ng hari ng mga anay. Taglay nito ang biyaya ng kayamanan, ngunit kapalit nito'y isang panata, isang tungkulin na hindi maaaring takasan." Nagkatinginan sina Jolo at Joey. Gusto nilang sumigaw, gusto nilang tumawa, dahil hindi pa rin sila makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Isang buwan lang ang nakalipas, pamamasura ang kanilang buhay. Ngayon parang nasa gitna sila ng isang alamat na buhay na buhay. "Hindi namin alam." Mahina at nanginginig ang tinig ni Joey. "Kinuha lang namin yon sa punso." "Ang punso?" wika ni Mang Alu habang umuupo sa isang lumang upuan sa tabi ng bintana, "ay tahanan ng mga nilalang na mas matanda pa sa tao. Ang punso na yon ay sagradong lugar ng mga anay, isang kaharian sa ilalim ng lupa na pinamumunuan ng isang haring espiritu. Bihira siyang magbigay ng mutya, at kung ibinigay niya sa inyo ito, may dahilan." Muli tumahimik ang buong paligid. Sa labas, tila tumigil ang mga kuliglig. Sa kisame, gumapang ang iilang anay na tila nakikinig din sa usapan. "Ano po bang panata ang sinasabi nyo?" tanong ni Jolo. "Ang maging tagapangalaga ng kayamanan at balanse. Kapag dumami ang yaman, dapat may kapalit. Hindi maaaring tumanggap ng biyaya na walang iniaalay. Bawat ginto, bawat kayamanan, may tinatanggal, may binabayaran.
Napalunok si Joey. Ano pong ibig ninyong tinatanggal? Tumingin si Mang Alu sa kanilang mga balikat kung saan nakaukit pa rin ang hugis anay na marka. Ang palatandaan ng tagapangalaga, isa na kayong bahagi ng kasunduan, hindi na ito mapapawi. Kung kayo'y magtataksil o lilimot sa panata, ang kayamanan ay magiging sumpa at hindi lang kayo ang magdurusa, pati ang mga taong malapit sa inyo. Muling sumambulat sa isip ni Jolo ang lahat ng taong tinulungan nila nitong nakaraan. Ang mga batang binilhan nila ng tsinelas, ang matandang tinulungan nilang mabili ng gamot, at ang ales sa karinderya na binigyan nila ng dagdag puhunan. Anong dapat naming gawin? Tanong ni Jolo. Paano naming mapananatili ang balanse? Tumayo si Mang Alu. Kinuha niya mula sa kanyang bayong ang isang lumang kahoy na kahon na may ukit ng punso at anay. Inilapag ito sa lamesa. Ito ang bantay kahon. Bawat buwan, kailangang mag-alay kayo rito. Hindi lang pera, kundi gawaing makabubuti sa iba. Hindi yan dapat nalalaman ng iba. Hindi para sa papuri, kundi para sa pagpapanatili ng birtud ng mutya. Ibinukas ni Mang Alu ang kahon. Sa loob nito ay may maliit na itim na bato, isang balahibo ng ibong itim at isang piraso ng ginintuang alikabok. Kada alay, ilalagay dito. Kapag hindi ninyo ito nagampanan sa takdang araw, darating ang mga bantay ng ilalim. Bantay ng ilalim? Tanong ni Joey. Mga espiritong anay. Di tulad ng mga hayop na anay, sila'y malalaki, matatalino at marunong magparusa. Hindi sila makikita ng karaniwang mata, pero tiyak ninyong mararamdaman kung sila'y nagagalit. Magiging mapait ang pagkain, magkakasakit ang mga halaman, lalamunin ng anino ang liwanag ng bahay. Nanginginig ang mga kamay ni Jolo habang tinatanggap ang kahon. Tinatanggap niyo ba ang panata? Tanong ni Mang Alu. Nagkatinginan sila ni Joey. Hindi nila kailanman hinangad ang yaman ng kapalit ay pagdurusa. Pero sa kabila ng kababalaghang kanilang sinusuong, may bahagi ng kanilang puso na nagsasabing ito ay tamang landas. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Tumango si Jolo. Oo, tinatanggap namin. Pareho kami, sagot ni Joey. Kung ito ang kapalit ng lahat ng swerte naming natatanggap, gagawin namin. Isang malamig na hangin ang dumaan. Kumislap ang mutya sa loob ng kahon at sa kisame, ang mga anay ay sabay-sabay na nawala. Magbabantay ang mga mata sa ilalim ng lupa, wika ni Mang Alu. At isang araw, haharap kayo sa mismong hari ng mga anay. Kinagabihan matapos ang kanilang panata, tahimik lamang si Jolo habang nakahiga sa malambot na kama. Malinis na ang bahay, presko ang paligid, pero hindi siya mapakali. Lumulutang pa rin sa isip niya ang sinabi ni Mang Alu. Isang araw, haharap kayo sa mismong hari ng mga anay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat. Sa isang banda, naging sagot sa dasal ang yaman nila. Sa kabilang banda, para silang naging bahagi ng isang sinaunang kasunduan na hindi na nila pwedeng takasan. At dumating ang gabi ng panaginip. Sa panaginip, nagising si Jolo sa gitna ng isang malawak na kagubatan. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang lagaslas ng tubig mula sa di kalayuan. Sa kanyang paanan ay ang kahon, ang bantay kahon. Nakabukas at kumikislap ang mutya sa loob nito. Mula sa lilim ng punong kahoy, may gumapang na usok na tila ginto sa unang tingin. Doon, dahan-dahang sumulpot ang isang figura. Isang anino ng nilalang na hindi tao, mataas, nakabalabal ng itim na may ginintuang sinulid at ang mukay puno ng libu-libong gumagalang anay na tila nabubuhay. Jolo! Boses na lumalalim at sumasalimbay sa buong kagubatan. Dumating ka na? Kayo po ba ang hari ng mga anay? Nanginginig na tanong ni Jolo.
Hindi pa ito ang ating oras ng ganap na pagkikita, Jolo. Subalit nais kitang subukin. Nais kitang pagpakitaan ng lihim ng punso upang maunawaan mo kung ano ang iyong pinasok. Bigla siyang lumubog sa lupa. Hindi niya alam kung nahulog siya o nilamon ng punso, pero ilang segundo lang ay napunta siya sa isang mundo sa ilalim ng lupa. Napakalawak ng lugar. Hindi ito yung tipikal na madilim na kuweba. Ang buong paligid ay tila ginawa sa ginto at pulang luwad. Sa bawat gilid, may mga punso na umiilaw at libo-libong anay na tila nakasuot ng baluti ng kristal ang naglalakad, lumilipad, gumagapang, parang may sariling lipunan. At sa gitna, may isang makisig at maringal na trono. Doon, nakaupo ang hari. Hindi na siya anino gaya kanina. Ngayon, isa siyang matangkad na nilalang na ang balat ay tila yari sa itim na kahoy at ang mga matay mala-amber na apoy. Sa kanyang dibdib, nakabaon ng mas malaking bersyon ng mutyang hawak ni Jolo. Ang yaman na kinuha mo ay bahagi ng yaman ng aking bayan, wika ng hari. Kami ay mga nilalang na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa at bawat kasunduan sa itaas ay may halaga sa ibaba. Lumapit ang mga anay sa paa ni Jolo pero hindi nananakit. Parang sinusuri siya, kinikilala. Bakit po kami ang pinili ninyo? Tanong ni Jolo. Dahil kayong dalawa ni Joey, kahit salat sa yaman ay may puso. Wala kayong masamang balak noong kinuha ninyo ang ginto. Hindi kayo naging sakim. Ang mga mata ng punso ay hindi lamang nakikita ang kilos. Nakikita rin nito ang loob. Lumapit sa kanya ang isang anay na may pakpak. Sa bibig nito, may dala itong maliit na butil ng gintong luwad. Ito ang susi, wika ng hari. Kapag dumating ang panahon ng tukso, kung kailan ang inyong yaman ay huhubugin ng kasakiman ng tao sa paligid, gamitin ninyo ito. Pero tandaan mo, Jolo, minsan lang ito magagamit. Pag ginamit ng mali, mawawala ang lahat. Biglang nagdilim ang paligid. Narinig ni Jolo ang pag-iyak ng isang sanggol, pagtili ng isang matandang babae at pagputok ng matitigas na bagay. Parang sinusubok siya ng mga boses mula sa itaas. Ang daan ay hindi magiging madali. Dagdag ng hari. Ang kayamanan ay tukso. Subukan mong ipamana ang kabutihan, hindi ang kapangyarihan. Dahil kung hindi, bumagsak ang punso sa paligid niya. Gumuhit ang dilim. Bumalik sa kanyang kamalayan si Jolo at nagising siya sa kanyang kama. Pawis na pawis, nanginginig at hawak pa rin ang maliit na butil ng gintong luwad. Kinabukasan, tumakbo agad si Jolo sa bahay ni Joey. Nang ikwento niya ang lahat, nanlaki ang mata ni Joey. Hindi siya nanaginip, pero may kakaiba rin siyang naranasan. Bro, sabi ni Joey, may gumapang na anay sa pader namin kagabi. Pero hindi basta anay. May dalang papel. May nakasulat. Inabot ni Joey ang papel kay Jolo. Nakasulat sa lumang titik. Ang kasunduan ay hindi sa salita lamang. Bawat buwan ay susubukin ang loob ng may tangan ng mutya. Simula nang nagpakita ang hari ng mga anay kay Jolo sa panaginip, naging mas maingat na sila ni Joey sa bawat kilos at desisyon. Napansin nilang hindi lamang yaman ang unti-unting dumarating, kundi pati mga taong matagal na nilang hindi nakasama, biglang lumilitaw. At ang una sa mga ito ay ang tiyuhin ni Joey na si Kapitan Luding, dating barangay kapitan sa kabilang baryo na kilalang tuso at mapagsamantala. Kasama niya ang kanyang may bahay at dalawa nitong anak. Sakay ng isang bagong pickup truck, tumigil sila sa harapan ng bahay ni Joey na parabang sila'y mga matagal ng imbitado. Joey, pamangkin, napabalita naming bigla kayong umasenso, abay hindi mo man lang kami naalala. Hindi pa man nakakapasok sa bahay, ay agad nang namumudmod ng papuri si Kapitan Luding. Nang makita ang bagong ayos ng bahay
ang mga bagong appliances at ang lupaing binili ni na Jolo at Joey, hindi na naiwasan ng matanda na mapangiti. Pero hindi ng totoo, kundi ng may kasamang inggit at interes. Sa loob ng ilang araw ay nanatili ang pamilya ni Kapitan sa bahay ni Joey. At gaya ng kinatatakutan ng dalawa, naging pabigat ito. Lahat ay ginagalaw, lahat ay pinapakialaman. Wala silang tinutulungang gawaing bahay. Tuwing gabi ay may inuman, sabong sa cellphone, at mga dalang bisita na hindi kilala. Isang hapon, nadatnan ni Joey ang tiyuhin niya na binubusisi ang bantay kahon na pinaglalagyan ng mga mutya at kapiranggot na ginto. Ano tong kahon na to ha? Parang kakaiba. May mutya ba to o anting-anting? Mabilis na kinuha ni Joey ang kahon at mariing isinara. Luma lang na kahon yan, tiyo. Walang laman. Pamana pa ni Itay. Pero hindi naniwala si Kapitan. Sa gabing iyon, lihim siyang nakipagkita sa isang kilalang albularyong mukhang kulamero sa kabilang baryo. May hinala siyang may kapangyarihan ng kahon. Gusto niya itong makuha. Sa ayaw at sa gusto ni na Joey. Hindi alam ng pamilya ni Joey na sa bawat mapanlinlang na hakbang ng kanilang mga bisita, may libu-libong mata ng anay ang nanonood. Sa mga sulok ng bahay, sa ilalim ng mesa, sa likod ng mga larawan, tahimik na nakamasid ang mga tagapagbantay ng hari ng mga anay. At isang gabi, habang sinisilip ni Kapitan ang kahon na nakatago sa aparador, nagbagsakan ang mga anay mula sa kisame. Wala siyang oras para sumigaw. Libu-libong anay na tila apoy sa balat ang gumapang sa buong katawan niya. Nanginig siya, natumba at namilipit sa sakit. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang mga anay. Sa halip na sugatan, nakita siyang nanginginig, wala sa sarili at wala ng alaala kung sino siya. Tumitig siya kay Joey at tila batang umiiyak. Pamangkin, sino ka? Kinabukasan, mahinahong ipinaliwanag ni Joey na kailangan na nilang umalis. Ang misis ni Kapitan ay pilit na nagpapaliwanag, pero alam nilang may masamang balak ang mga ito. Hindi ito para sa inyo, tiyo. Wala kaming galit, pero may mga bagay na hindi nyo dapat pakialaman. Pinauwi nila ang pamilya ni Kapitan. Ngayon ay may amnesia na at parang isang matandang bata. Naisip ni Jolo na iyon na marahil ang unang subok kung paano sila magdedesisyon sa gitna ng tukso at pakikitungo sa mga taong nais silang gamitin. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang hari ng mga anay sa panaginip ni Jolo. Mabuti, anak ng lupa. Ang unang subok ay nalagpasan, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Sa bawat buwan, may bagong muka ng tukso. Huwag mong kalilimutan ang ating kasunduan. Kinabukasan, nakatanggap sila ng sulat mula sa munisipyo. May grupo daw ng mga negosyante na gustong bumili ng lupa nila ng doble ang halaga. Lihim na nagulat si Jolo. Ngunit tulad ng unang subok, alam nilang may kapalit ang lahat. Pagkalipas lamang ng 3 araw mula nang pinaalis ni na Jolo at Joey ang pamilya ni Kapitan Luding, isang maitim na SUV ang huminto sa harap ng kanilang tahanan. Bumaba ang 2 lalaki na formal ang kasuotan, nakaitim na slacks, puting polo at may hawak na leather briefcase. Kasunod nila ang isang babaeng nakaitim na bestida, matikas ang tindig at makapangyarihan ng presensya. Magandang araw. Kami po ay mula sa kumpanyang Solis Mining and Development Corporation. Mayroon po kaming alok ukol sa lupa ninyo. Hindi alam ni na Jolo kung paano nakuha ng mga ito ang impormasyon tungkol sa kanilang lupa. Pero kapansin-pansin ang interes ng mga bisita sa bahaging iyon ng kanilang bakuran, kung saan nila hinukay ang unang ginto sa punso ng mahiwagang anay. Ang babae na nagpakilalang Ma'am Ira Solis ay tila alam ang bawat sulok ng lupa ni na Jolo. Detalyado ang kanilang plano. Gagawin daw itong eco-mining site, may kasamang eco-tourism project, at may environmental compensation fund para sa komunidad. Lahat daw ay legal. May dala pa silang mga dokumento at mapas ang notaryo. Ngunit habang nagtatagal ang pag-uusap, napansin ni Joey ang kakaiba.
Ang mga anay sa paligid ay biglang nagsilabasan, tila nananabik o nagbababala. Ang punso, na dati ay tahimik at parang natutulog, ay biglang umuukit ng linyang parang bitak ng lupa. Nagkatinginan sina Jolo at Joey. Wala pang sinasabi ang kanilang mga bibig, pero malinaw ang kanilang damdamin. May mali. Bago umalis sina Ma'am Myra, nagbigay sila ng envelope na may kasamang kontrata at isang tseke. 5 milyong piso bilang paunang goodwill. Pero bago pa ito maabot ni Joey, lumipad ang envelope sa ere at bumagsak sa mainit na tasa ng kape. Pagtingin nila sa tseke, nabura ang tinta na parang sinisipsip ng hangin. Nang tiningnan ni Jolo ang envelope, nakita niyang may bakas ng anay sa loob. "Joey," mahina niyang bulong. "Hindi ito ordinaryong negosyante. Iba to. Parang may amoy ang pagkatao nila." Kinagabihan, muling dumalaw sa panaginip si Jolo, ang hari ng mga anay. Nasa isang malawak na punso siya, nakapalibot ang milyon-milyong anay na tila mga sundalo sa isang kaharian. Ang hari ay nakasuot ng balabal na gintong ugat at may tungkod na yari sa pulang kahoy. "Ang lupaing iyan ay hindi lang sa inyo. Ito ay sagradong lugar, dinadaluyan ng enerhiya ng mga sinaunang espiritu ng lupa. Ang sino mang magtangkang sirain ito para sa pansariling interes ay paparusahan." Ang babaeng nagngangalang Ira ay hindi tao. Isa siyang nilalang mula sa sangang ugat ng kadiliman. Ginagamit niya ang anyo ng negosyo upang sakupin ang mga lupang may mutya. "Pangalagaan mo ang lupa, anak ng lupa." Kinabukasan, nagpunta sina Jolo at Joey sa munisipyo upang tanggihan ang alok. Ngunit laking gulat nila nang makitang halos lahat ng opisyal ay kausap si Ma'am Ira na para bang sinuhulan o binighani. Ang dating kapitan, ang hepe ng pulisya at maging ang mayor ay tila napailalim na sa kanyang kapangyarihan. "Kung hindi kayo papayag," malamig na wika ni Ira habang nakangiti, "baka mapilitan kaming gumamit ng ibang paraan." Sa pag-uwi nila, sinundan sila ng mga lalaking nakaitim na helmet at motor. Sa gabing iyon, may nakita silang mga itim na kandila at manok na pinugutan sa harap ng kanilang punso. Nagdesisyon sina Jolo at Joey na ilayo muna ang mga mahal sa buhay. Dinala nila sa Maynila ang mga kapatid at magulang ni Joey. Si Jolo naman ay sinabihan ng kanyang lola na pansamantalang manatili sa simbahan kung saan siya ligtas. Doon nila rin nakilala si Mang Uro, isang matandang albularyo na nagsabing may alam tungkol sa tunay na pagkatao ni Ira. Ayon kay Mang Uro, hindi lang siya mangkukulam, Jolo. Isa siyang lamunan, nilalang na sumisipsip ng enerhiya ng mga mutya. Sa bawat lupaing may espiritu, inaangkin niya at ginagawang hukay ng kamalasan. Pero tandaan mo, habang buhay pa ang punso, habang buhay pa ang hari ng mga anay, may pag-asa ka pa. Gabi-gabi, pinapakain nila ng pulot, halaman at tugo ng tandang ang punso, bilin ng hari. Habang lumilipas ang gabi, lalong dumadami ang anay na tila may inihahandang pananggalang. At isang madaling araw, lumindol ng bahagya. Ang punso ay nagluwa ng isang bagong mutya, hugis pusong gintong bato, at sa loob nito ay may liwanag na parang bituin. "Ito na ang sandata natin," wika ni Jolo. Gabi ng Biyernes, ang kalangitan ay tila nagpapahiwatig ng unos, bagaman walang ulan. Ang katahimikan sa baryo ay nababahiran ng takot, hindi dahil sa mga kriminal, kundi sa isang puwersang hindi maipaliwanag ng karaniwang tao. Si Joey ay gising pa, nag-aasikaso ng mga anting-anting, asin at langis na ibinigay ni Mang Uro, ang albularyong nagsiwalat ng tunay na pagkatao ni Ira Solis, isang lamunan, nilalang na kumakain ng espiritu ng mga sagradong lupa at mutya ng kalikasan. Samantalang si Jolo,
Hawak pa rin ang mutya ng anay, ang pusong ginto na tila may sariling pintig. Sa bawat tibok nito, ang punso ay lalong lumalaki. Hindi na ito basta bunton ng lupa, ito'y nagmistulang altar ng sinaunang kaharian. Hindi pa man umaabot ng 2:00 ng madaling araw, dumating ang mga lalaking nakaitim na motor. May 6 sa kanila, pawang mga maskarado, may dalang matatalas na itak at baril. Hindi ordinaryong goons, sila ay sinanay at may ritual. Paglapit nila sa punso, biglang naglabasan ng mga anay, milyon-milyon. Sa unang saglit, nagkagulo ang mga kalaban. Ang iba ay nagsisigaw, nanginginig habang kinakagat ng anay ang kanilang balat hanggang sa mangitim at magkalasog. Pero ang isang lalaki, na tinatawag ng iba na Sargo, ay humawak ng isang bote na may pulang usok at isinaboy ito sa punso. Biglang napahinto ang mga anay at ang punso ay bahagyang bumagsak. Malapit na mga buwakang ina, bulong ni Sargo. Kapag bumuka ang punso, si Ira na ang magmamay-ari ng kapangyarihan. Sa gitna ng pagkalito, biglang nagliwanag ang mutya sa kamay ni Jolo. Para itong nagniningas na bituin. Isinaksak niya ito sa lupa sa harap ng punso at humiyaw. "Haring Anay, ipagtanggol mo kami. Hindi namin hahayaang makuha nila ang lupang ito." Pagkasaksak ng mutya sa lupa, isang napakalakas na alon ng enerhiya ang lumabas mula sa ilalim ng punso. Ang mga anay ay nagsimulang bumuo ng pader, hindi lamang sa lupa, kundi maging sa hangin. At mula sa tuktok ng punso, lumitaw ang Haring Anay. Wala na ito sa anyo ng insekto. Ngayon ay isang lalaki na may gintong balat, itim na mata, at isang korona na gawa sa pilak na ugat ng puno. "Ako si Halagbus, anak ng lupa, tagapangalaga ng ginintuang himagsikan sa ilalim ng inyong mga paa." Sa kanyang pagtaas na kamay, ang mga anay ay nagmistulang balang. Sinalakay ang mga kalaban at pinira-piraso ang kanilang mga katawan, hindi upang patayin, kundi upang paalalahanan. Makalipas ang ilang oras, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa bundok, parang kalampag ng daan-daang kulog. Ang lupa ay nagsimulang manginig at ang hangin ay parang hinihigop ng isang malaking halimaw. Mula sa dilim, dumating si Ira. Hindi na siya ang babaeng elegante at matalino. Ang katawan niya ngayon ay itinim na parang sinunog na kahoy. Ang mata ay mapupula at ang kanyang dila ay tila ahas. "Jolo, Joey, pumili kayo, ang ginto o ang buhay ninyong walang kabuluhan." Ngunit hindi na sila natitinag. Sa tabi nila, nakatayo si Halagbus at sa likuran nila ay ang buong puwersa ng anay. "Hindi mo kami madadaan sa yaman. Hindi mo kami madadaan sa takot." Sa gabing iyon, pumasok sa kasunduan sina Jolo, Joey at si Halagbus. Binigyan sila ng sagradong pangako. Habang buhay nilang pinangangalagaan ng lupang ito, magsisilbi sa kanila ang mga anay. Nagbigay rin si Halagbus ng 3 gintong piraso ng mutya na kapag inilagay sa puso ng lupa ay maaaring magbigay ng panangga, lakas o paghilom. "Subalit tandaan ninyo," babala ni Halagbus, "ang laban kay Ira ay hindi rito nagtatapos. Isa lamang siyang mensahero ng mas malaking kadiliman." Makalipas ang 1 linggo matapos ang gabing sinalakay sila ni Ira at ng mga alagad niyang lamunan, unti-unting bumalik sa katahimikan ng paligid. Ngunit sa puso ni na Jolo at Joey, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa bawat gabi, panaginip ang kanilang tanod. Mga imahe ng nangangalulupang nilalang, mga punso na nagliliyab, at isang kakaibang mga mata na nagmamasid mula sa kailaliman. Isang madaling araw, sabay na napabalikwas ng bangon ang magkaibigan. Pareho silang nanaginip ng iisa. Isang matandang anay na may balabal na pilak, lumulutang sa ibabaw ng apoy habang hawak ang isang sinaunang mapa na nilulumot ng panahon. "Hanapin ninyo ang 5 punso ng mga nilimot na hari," sabi ng matanda sa panaginip.
at ilayo sa kamay ng itim na reyna ng lamunan ang kanilang mga mutya. Kapag nagsama-sama ang limang iyon, bubukas ang landas patungo sa kanyang kaharian. Pagsikat ng araw, dumating si Halagbus, ang haring anay. Kasama niya ang isang sako ng tuyong mga dahon, ugat, at pinatuyong lupa. Ibinuhos niya ito sa gitna ng kubo ni Jolo at Joey. Doon, unti-unting nabuo ang isang mapa sa lupa, gawa sa pilit na sining ng kalikasan. Ipinakita nito ang lokasyon ng 5 punso ng sinaunang mga hari. Ang punso ng ulap sa kabundukan ng Quezon, ang punso ng bato sa pinakapusod ng Bicol, ang punso ng dugo sa liblib na kagubatan ng Samar, ang punso ng yelo sa bulubundukin ng Cordillera, at ang punso ng hangin sa gitna ng isang tuyong ilog sa Zambales. Ipinanganak kayo sa panahon ng pagpili, sabi ni Halagbus. Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kasaysayan ng lupa, ngunit bawat hakbang ay may kapalit, at ang unang taya ay inyong mga buhay. Sa kabilang dako ng mundo, sa ilalim ng isang bulubunduking hindi matukoy ng tao, nagmamasid si Ira. Ang kanyang balat ay unti-unti nang bumabalik sa dating ganda, ngunit ang kanyang mata ay nananatiling pula. Hudyat na siya'y nabubuhay sa sigaw ng lupa at dugo ng kalikasan. Kasama niya ang kanyang ama, ang itim na hari ng lamunan, si Gorbark, isang dambuhalang nilalang na kalahating lupa, kalahating anino. Ang mutya ng anay ay nabuhay, aniya sa tinig na parang alon ng lindol. Kapag nagsama-sama ang 5 punso, muling bubukas ang haliging itim at ang lahat ng engkanto ay luluhod sa ting trono. Nagpasya sina Jolo at Joey na unahin ang pinakamalapit, ang punso ng ulap sa Quezon. Ayon kay Halagbus, ito'y tinitirhan ng mga gayang, mga nilalang na kayang manggaya ng anyo ng tao, ngunit walang anino at walang pusong tumitibok. Bago sila umalis, ibinigay ni Halagbus ang unang tatak ng hari, isang piraso ng gintong mutya na isinalpak sa kanilang braso. Ito'y mainit at parang bahagi ng katawan nila. Kapag inilapit sa kasamaan, ito'y umiinit bilang babala. Dala ang mga gamit, panangga, anting-anting at mapa. Tumuloy sila sa isang misyon na hindi lamang magliligtas sa kanila, kundi sa buong bayan ng mga nilalang ng kalikasan. Bago sila tuluyang lumisan sa baryo, lumapit si Mang Uro, may daladalang kulubot na papel. Jolo, Joey, kapag nasa harap na kayo ng punso, huwag niyong basta-basta hahawakan ng mutya. Kailangan itong ipaglaban. Ang bawat punso ay may tagapagbantay, at hindi lahat ng bantay ay mabait. Tumingin si Joey sa langit. Huwag kayong mag-alala, hindi kami tulad ng dati. Ngayon may dahilan na kami para lumaban, hindi para sa kayamanan, kundi para sa hustisya ng kalikasan. Ang kanilang paglalakbay ay sinimulan sa unang liwanag ng araw. Sa kanilang daladalang mapa ng mga punso, sinuyod ni Jolo at Joey ang daan patungong kabundukan ng Quezon, kung saan sinasabing naroroon ang unang layunin nila, ang punso ng ulap. Pagdating sa paanan ng bundok, binati sila ng malamig na simoy at ng isang tahimik na kagubatan. Sa paligid, ang mga punso'y tila sumisilip mula sa lupa, maliit, mistulang walang halaga. Ngunit alam nilang ang isang punso lamang ang kanilang pakay, ang tahanan ng unang mutya ng hari ng anay. Sa bawat hakbang ay lalong lumalalim ang katahimikan, tila hinigop ng lupa ang mga tunog ng ibon, ng hangin, at ng sariling hininga. Sa di kalayuan, isang matandang punso ang lumitaw. Mas malaki kaysa sa iba, parang maliit na bahay ng lupa, napapalibutan ng puting usok na tila ulap. Dito nila naramdaman ang una nilang pagsubok. Sa paglapit nila sa punso, nagsimulang lumamig ang paligid. Bumigat ang hangin, at mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang isang lalaki. "Tulungan niyo ako,"
Nawawala ako sa gubat. Bulong ng lalaki. Pawisan siya at waring tuliro. Ngunit si Joey agad na umatras. Wala siyang anino, bulong niya kay Jolo. Napakunot ang noo ni Jolo. Napatingin siya sa paanan ng lalaki. Tama si Joey. Wala nga itong anino. Biglang kumislap ang mga mata ng lalaki at sa isang iglap nagbago ang anyo nito. Ang muka ay bumuka sa gitna. Lumitaw ang matulis na dila at mga mata sa magkabilang gilid. Isa pala itong gayang, isa sa mga tagapagtanggol ng punso. Isang nilalang na ginagaya ang anyo ng tao para linlangin ang kalaban. Agad silang umatras. Hinugot ni Jolo ang baston na may mutya, habang si Joey ay dumukot ng bote ng asin at pulang paminta, pamproteksyon laban sa mga engkantong nilalang. Mabilis ang galaw ng gayang. Tumalon ito sa sanga, gumaya sa anyo ni Jolo at pagkatapos ay sa anyo ni Joey. Ako si Jolo, sabay ng dalawa, ang tunay at ang huwad. Nalito si Joey, ngunit napansin niya ang braso ng peke, walang mutya. Agad niyang itinapon ang asin sa huwad at ito'y napasigaw ng malakas. Nagliyab ang balat nito at muling bumalik sa orihinal na anyo, isang kulay abo at butiking nilalang na may mata sa dibdib. Matapos nilang mapatay ang gayang, lumapit sila sa punso. Sa ibabaw nito ay may ukit, salitang sinauna ng mga anay na agad namang binigyang paliwanag ni Joey. Sino mang may layunin na sakim, hindi karapat-dapat sa biyayang ito. Hinawakan ni Jolo ang mutya sa kanyang braso. Kumislap ito at mula sa gitna ng punso, unti-unting bumuka ang lupa. Lumitaw ang isang maliit na kahon, inukit sa purong ginto at may marka ng anay. Pinitiwan ni Jolo ang isang dasal at sabay nilang binuksan ito. Doon nila nakita ang unang mutya, isang batong ulap na tila gas, ngunit solid sa haplos, kulay perlas na maputi. Sa paghawak nila rito, nagliwanag ang kapaligiran. Ngunit hindi iyon tapos, biglang kumulog. Sa kalangitan, sumulpot ang isang itim na aninong may pakpak. Isang boses ang dumagundong mula sa ulap. Magsimula na ang pagbagsak ng langit sa lupa. Pagkatapos ay naglaho ang liwanag at ang punso ay muling nagsara. Tila walang nangyari. Pagbalik nila sa paanan ng bundok, may isang balot ng dahon na naghihintay sa kanila. Sa loob ay isang sulat, itim ang tinta at ang letra ay tila sinulat gamit ang kuko ng hayop. Kayo'y nagtagumpay sa una, ngunit bawat tagumpay ay may kapalit. Sa ikalawang punso, hindi lamang anyo ang ginagaya, kundi ala-ala at damdamin. Tandaan, kapag minahal mo ang huwad, ang puso mo'y sa kanya na habang buhay. Gorbark, itim na hari ng lamunan. Tahimik si Joey. Kung bawat punso ay ganito katindi, paano pa sa mga susunod? Tumingin si Jolo sa hawak niyang mutya, na ngayon ay tila nabubuhay sa kanyang palad. Kaya natin to, Joey. Para sa mga tulad natin na pinandiri noon na hindi pinansin, hindi na ito tungkol sa ginto. Tungkulin na ito. Matapos ang bangungot sa punso ng ulap, patuloy sa paglalakbay sina Jolo at Joey. Sa kanilang puso ay nag-ugat ang halo-halong takot, pagdududa at pananabik. Ngunit higit sa lahat, nananaig ang isang layunin. Mabuo ang tatlong mutya ng hari ng mga anay at malaman ang buong kapangyarihang hatid nito. Ngayon, ang kanilang sunod na patutunguhan. Punso ng bato, isang alamat na matagal nang pinagkukwentuhan sa mga taga-baryo. Ayon sa sabi-sabi, sa loob ng punso raw ay may multong tagapangalaga. Isang kaluluwang hindi matahimik dahil sa pagkamatay niyang niloko ng mga mortal na umabuso sa biyaya ng anay. Bago pa sila makalapit sa punso, napilitang tumigil sina Jolo at Joey sa isang kubo malapit sa sapa. Malakas ang ulan. Ang kalangitan ay tila sumisigaw sa bawat kulog. Sa ilalim ng bubong ng kawayan, nanatili silang gising. Dahil sa paligid, paulit-ulit ang mga kalabog mula sa labas.
parang may mabigat na paa na lumalakad sa lupa at paminsan-minsan tila may kamay na kumakalmot sa dingding. "Hindi to basta hayop, Joey," mahinang bulong ni Jolo habang mahigpit na yakap ang mutyang nakuha nila. "Baka sinusundan na tayo," sagot ni Joey. "Baka ang multo ng susunod na punso ay gising na." Kinabukasan, tinahak nila ang kagubatan sa gilid ng bangin at natunton ang isang batong pabilog na tumatayo sa gitna ng malawak na clearing. Parang dambuhalang itlog na nakatayo sa lupa. Sa paanan nito, nakaukit sa lumang baybayin. Kung sino mang hindi marunong tumanggap ng alaala, huwag mong pilitin ang liwanag. "Liwanag, galing sa mutya," bulong ni Joey. Hinugot ni Jolo ang unang mutya at inilapit sa punsong bato. Biglang lumiwanag ang bato at sa loob ng ilang segundo, nayanig ang lupa. Lumabas mula sa punsong bato ang isang figura, tila isang lalaking putol ang ulo pero nakakagalaw. Sa dibdib nito may butas. Doon yata kinuha ang puso niya noon. Isa siyang kaluluwang walang pahinga, tagapangalaga ng mutya ng bato. Walang salita ang multo, ngunit sa bawat hakbang niya, bumibigat ang hangin. Hinampas nito ang lupa at lumabas mula sa ilalim ang mga patay na anay, malalaki, ubod ng itim, may mga pakpak na parang metal. Daan-daan silang lumipad paikot kina Jolo at Joey. "Jolo, papalibutan na tayo," sigaw ni Joey. Kumislap ang unang mutya. Mula sa kamay ni Jolo, lumabas ang isang bilog na liwanag, tila harang na pananggalang. Ngunit hindi ito sapat. Ang multo'y humawak sa dibdib at sa isang iglap, nakita ni na Jolo at Joey ang alaala ng multo. Parang pelikulang pumipilit na pumasok sa kanilang isipan. Noon, isa siyang albularyo. Tumulong sa isang grupo ng mortal na nagnakaw ng mutya mula sa anay. Sa dulo, siya ang isinakripisyo, pinutol ang ulo, inialay sa punso. Kaya't ang kanyang kaluluwa hinatulan ng mga anay, maging bantay sa mutyang di niya naprotektahan. Paulit-ulit niyang dinaranas ang sakit. At ngayon, gusto niyang ipasa ang sumpa. "Jolo, kung hindi tayo makagawa ng paraan, isa sa atin ang magiging tagapangalaga," bulong ni Joey. "Kailangan nating ipunin ang dalawang mutya at harapin siya bilang patas." Kaya't inilabas ni Jolo ang unang mutya. Sa di inaasahang tapang, nilapitan niya ang multo. Hinawakan ang dibdib nitong butas. At mula sa mutya, lumabas ang liwanag. Mainit, maputi, pero malungkot. "Wala kaming balak manira. Hinahanap namin ang katotohanan. Bigyan mo kami ng daan." Tumigil ang multo, natahimik. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang may luhang bumaba sa mukha nitong wala ng mata. At biglang bumagsak ito sa lupa. Mula sa kanyang dibdib, umangat ang ikalawang mutya. Kulay abo, parang pinagsamang bato at abo ng sinaunang alay. Sa paghawak ni Jolo, sumanib ito sa unang mutya at nagbago ang anyo ng kanyang katawan. Naging mas matatag, mas mabilis ang paggalaw. Ngunit sa kanyang tainga, isang boses ang umaling-aungaw. "Dalawa na, isa na lang," ngunit ang huli ay hindi mutya ng anay, kundi mutya ng paninira. Boses ng matandang anay, hari ng pagpuksa. Pag-alis nila sa malawak na kapatagan, napansin nilang hindi na sila sinusundan ng mga anay. Sa halip, binuksan ng gubat ang daan nila. Isang landas na papunta sa isang lugar na dati nilang naririnig sa mga kwento ng matatanda. "Joey, pamilyar ka ba sa pangalang Biringan?" Tumango si Joey, nanlaki ang mata. "Ang huling mutya, nandoon, di ba?" Matapos makuha ang ikalawang mutya sa punso ng bato, halos magbago ang pagkatao ni na Jolo at Joey. Hindi lang dahil sa kayamanang natamo nila, kundi dahil sa kaalaman na sa bawat biyayang makukuha, may kapalit na sakripisyo at may bantay na hindi lahat ng matay kayang masilayan. Ngunit isa pa ang kailangang kunin. Ang ikatlong mutya,
ang pinakapinoprotektahan, ang sinasabing taglayang kapangyarihang kayang ibalik ang patay, kayang sirain ang buhay. At ito raw, ayon sa lumang kwento ng isang matandang albularyo sa Barrio San Roque, ay nasa lungga ng Anay sa ilalim ng Biringan. Sa tulong ng mapa at ng isang ermitanyong matanda sa Tacloban na minsang nagawi sa Biringan noong kabataan nito, nakahanap sina Jolo at Joey ng daan papasok sa Alamat, ang lungsod ng Biringan, isang lugar na hindi mo makikita kung hindi ikaw ay pinili. Sa ikatatlong gabi sa kagubatan ng Samar, may lumapit sa kanila, isang dalagang hindi humahakbang sa lupa, nakasuot ng damit na tila pinagsamang dahon, bulaklak, at sinulid ng liwanag. Siya'y engkantada, alagad ng Anay. Hindi lahat ng kayamanang natagpuan ay para sa tao, wika nito. Ang huling mutya ay gising na, at ang lungga, inaasahan ang inyong pagdating. Sa sentro ng Biringan, isang lungsod na tila ginto ang lupa, pilak ang hangin, at walang anino ang mga nilalang. Doon nila nakita ang lupaing walang bitak, walang damo, ngunit may iisang hukay sa gitna. Dahan-dahan silang bumaba. Sa ilalim nito, may kuweba na puno ng anay. Hindi ordinaryong anay, kundi anay na may pakpak na parang kristal, at bawat isa'y may mata na umiilaw. Sa gitna ng kuweba, may pedestal. At sa ibabaw nito, nakapatong ang isang itim na mutya, kasing liit ng buto ng chiko, ngunit may aninong umiikot dito. Yan na ang huli, bulong ni Joey, nanginginig. Ito na ang katapusan. Hindi gaya ng unang dalawang mutya, ang ikatlo ay may hinihinging kapalit, isang buhay. Isang kaluluwang kusa ang dapat ialay. Kung hindi, kukunin ng mutya ang pinakamatibay na kaluluwa sa paligid, sabi ng engkantadang sumunod sa kanila sa kuweba. Sandali silang natahimik, hanggang sa dahan-dahang lumapit si Joey. Jolo, tapusin na natin to. Anong ibig mong... Alam ko na sa simula pa lang, may dahilan kung bakit ako kasama mo, pero ikaw ang hinirang ng mga anay. Hindi ako. Ako'y saksi lang. At kung may mag-aalay, ako na. Joey, hindi pwede. Ngunit hindi na nakagalaw si Jolo. Sa pagbuhos ng liwanag mula sa mutya, nilamon nito si Joey. Walang sigaw, walang galaw, tanging katahimikan ang naiwan. At ang itim na mutya, naging puti. Lahat ng anay ay biglang bumaligtad ang katawan at naging alikabok. Ang kuweba'y nagsara, ang engkantada'y nawala, at si Jolo, bitbit ang tatlong mutya, ay bumalik sa ibabaw, tulala. Sa paglabas niya mula sa Biringan, may humarang sa kanya, isang batang lalaki, mga 7 taong gulang, kamukha ni Joey noong bata pa. Hindi ako nawala, sabi ng bata. Ibinigay ko lang ang aking sarili para maisara ang daan, pero nandito pa rin ako, bahagi ng mutya, bahagi ng liwanag. Pagbalik ni Jolo sa kanilang baryo, wala nang duda. Siya na ang pinakamaunlad, ngunit hindi lang sa yaman, kundi sa karunungan at paggalang sa mga di nakikitang daigdig. Ginamit niya ang mga mutya hindi para yumaman palalo, kundi para gamutin ang may sakit, unang mutya. Ayusin ang sirang lupa, pananim at kalikasan, ikalawang mutya. Pagtagpuin ang kaluluwa ng nawala sa mga nagluluksa, ikatlong mutya. Sa ilalim ng puno ng mangga, malapit sa punso kung saan lahat nagsimula, nakaukit ngayon sa bato ang mga salitang ito. Dati kaming mga namamasura, itinuring na walang silbi. Ngunit sa punso ng anay, natutunan naming ang tunay na ginto ay ang kakayahang maging tapat, magsakripisyo at magbalik sa bayan. Jolo at Joey, tagapangalaga ng mutya ng liwanag. Wakas,